Hi guys, this is Bailan again and welcome to my video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga OFW. Ano nga ba ang dahilan bakit gusto ng mga tao maging OFW? Ano ang tingin ng mga tao sa mga OFW? Ano nga ba ang mga purpose kung bakit tayo nag-OFW? Dahilan, purpose, parang same lang. Oh, by the way, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So, alam ko, iba sa inyo ay makaka-relate at iba sa inyo ay hindi. Pero hopefully na ang videong ito ay maka-relate o maka-touch ng mga feelings ng mga kapwa natin. Okay? So, unahin natin doon sa dahilan kung bakit nagiging OFW ang isang tao. Una, dahil sa kahirapan, sa pangangailangan at sa pangarap. Hindi naman yan mag-OFW kung maayos naman ang buhay niya sa lupa. Diba? Maayos naman yung kanyang kinabukasan, kanyang kinikita, maayos naman. Ba't kailangan mo pa mag-OFW? Ba't kailangan mo pa magpakahirap sa ibang bansa para lang maging, diba? So, hindi mo na kailangan yun kung maayos naman ang buhay mo. Kasi lahat naman nag-OFW, ang dahilan lang is para makaahon sa kahirapan. Yun yung totoo. Tama? Tama. Pues, yung iba naman, ano ang tingin nila sa mga OFW? May pera. Pwede? May pera? Ano pa? Maayos na yung ang kinabukasan, maayos na yung kalagayan, maayos ba yung trabaho nila? Question mark? Bakit na question mark? Tinatanong kita. Tanungin mo yung OFW na kilala mo kung maayos bang kanilang kalagayan. Yung mga nakikita nyo sa mga post nila, masaya, nakapag-post sila sa ganitong lugar, masaya sa mga ganitong lugar. Oo, masaya yun. Pero ang tanong, ano ang kalagayan nila dun? Ang tanong, ano ba ang trabaho nila dun? Malaking kinikita nila? Kapalit nun, malaking trabaho din. Hindi ganun kadali ang kumita ng pera. Alam nyo yan kahit dyan tayo sa lupa. Mahirap kumita ng pera. Kaya lang, malaki lang dito dahil sa palitan ng pera. Kaya nagkakalakihan yung sinasahod nila. Isipin nyo yun. Mag-isip kayo guys. Hindi kadali humanap ng malaking pera. Dahil kapag naghanap ka ng malaking pera, malamang malaki din yung trabahong ibibigay sa'yo. Kaya doon na lang kung nabigyan ka ng magandang opportunity, mahal na mahal ka ng Diyos, ibinigay sa'yo yung magandang posisyon na talagang nag-ibang bansa ka para maging presidente ka doon. O di kaya maging assistant ng hari. O di ba? Bongga ka doon. Pero paano kung katulong ka doon? Paano kung caregiver ka doon? Paano kung factory workers ka doon? Paano kung steward ka doon? Kaya hindi ganun kadali yun. Napakahirap ng mga trabaho yun. Maliban pa, alipustahin ka ng mga amo mo. May amo kang makaengkwentrong may ugali. Hindi natin alam kung anong mga ugali ng ibang bansa. Pwede ka nilang bastusin, awayin, bubugin, o diba? Alam naman din natin yan, marami na tayo naririnig. Pasintabi na lang po kung may nasasabi mo na kung mali o wala man. Pero yun ay based on my opinion lamang sa mga nakikita ko at sa nararanasan ko. Okay? But now, ang nararanasan ko is okay naman. Nagtatrabaho naman ako ng tama sa sinasahod ko. So, wala namang problema doon. Gusto mo kumita ng malaki, magtrabaho ka. Yun lang yun. Pues, dito naman tayo dumako. At least nalalaman nyo, yung problema ng mga OFW kapag naging OFW sila, malungkot syempre, malayo sila sa pamilya. Mangalawa, boring, hindi sila nakakapunta sa mga gusto nilang puntahan. Syempre, di ba? At pangatlo, gutom din sila, no? Syempre, hindi naman lahat ng pagkain dito gusto nilang kainin. May mga pagkain din silang gusto nilang makain, and hindi lang magawa yun. Nice! Di ba? So yun, hirap din yun ha. Lalo kapag nagkasakit ka. Walang pamilyang lalapit sa'yo para tulungan ka dito. Mag-isa ka lang din. Kaya, mag-isip-isip ka na. Charot. Pero kung may desidido ka at malakas na ang loob mo at eksperyensado ka na, matatag ka na, malakas ka na, go, mag-OFW ka, why not? At kung may pangarap ka, bakit hindi? Diba? Go. Kung kaya mo, go. Ngayon, dumako tayo sa tingin ng mga tao sa OFW. Ulit-ulit lang ako, diba? Pero okay lang yan. Dito naman tayo sa mga tingin ng tao sa OFW. Tingin nila may pera tayo.
problema, pero yan pala eh. Pautang. Ayun. Sa salitang pautang, may mga OFW na hindi naman madamot. Pwede man kami magpautang, oo. Pero sa mga tamang dahilan. Pwede kami magpahiram, oo. Magpapahiram kami, oo. Pero iniisip namin, minsan, kung yung dahilan mo ay angkop ba sa okay kami sa pagpapahiram. Kasi minsan, may mga dahilan lang na dahil ganito lang, i-enjoy lang namin, ganito lang namin, gaganyan lang namin. May mga dahilan na hindi katanggap-tanggap. Kaya may mga OFW na hindi talaga kaya magpahiram sa ganung dahilan. Kaya kailangan, kapag manghihiram kami, hindi tayo madamot, oo, magpapahiram kami. Pero sana naman, doon tayo sa totoong dahilan at katanggap-tanggap. Emergency, yes, of course. Ano pang klaseng mga school na kailangan talaga, deadlines, like that. But, kaya namin magpahiram sa ganung paraan. Pero, wag naman sana kayo humantong na pag hindi kayo napahiram ay magagalit kayo. Tandaan nyo, pinaghihirapan po yung pera nila. Pinagpapawisan. Tulog po kayo, nakaupo po kayo, pagising nyo makikipagchismisan po kayo. Samantalang yung mga tao dito sa ibang bansa, pagising, hawak ng kagad kung ano-ano para makapagtrabaho agad. Ni cellphone, kamustahin kayo, hindi nyo marereplyan agad at bakit tulog po kayo. Habang kayo nagkakape, sila po nagtatrabaho na. Sana iisip nyo yun. Kaya pag nanghiram po kayo at di kayo napahiram, huwag nyo po sanang isipin na madamot sila. May pangarap din po sila at may problema din po sila ang hinaharap. Malamang, may pamilya din sila o mayroon din silang pangangailangan na kailangan nilang unahin kaysa sayo. Kaya huwag po kayo magagalit kung hindi kayo mapagbigyan. At magsasalita kayo ng kung ano-ano sa mga masasamang salita sa tao. Uy, huwag kayo ganyan. Huwag ganun. Bakit? Baka bumalik sa inyo yun. Tingnan nyo muna kung dapat nyo bang isumpa yung tao, kung dapat nyo bang pagalitan yung tao. Huwag kayong magbibigay ng mga salita at baka bumalik sa inyo. Unang-una sa lahat, wala kayong karapatang magalit kung hindi kayo mapapahiram. Ano gagawin nyo? Ano magagawa natin kung ayaw ang pahiramin? Di maghanap kayo ng ibang paraan. Sa susunod kasi, kapag may problema kayo, unahin nyo munang ayusin yung problema nyo bago yung ibang paraan, ibang bagay. Nice! Meron kasi mga tao dyan na manghihiram lang dahil pambayad sa kanilang utang. Isipin mo, nangutang ka. Alam mo may utang ka at nagbigay ka ng deadline. So bakit hindi ka naganda para magbayad sa utang? Minsan ako nasasabi ko sa sarili ko, nagawa ko na yan. Actually, yung nararanasan mo rin. Nararanasan ko yan. Naranasan ko rin at pagdaanan ko yan. Nangutang din ako. Nabaon din ako sa utang. At yung mga sinasabi mo na yan, sinabi ko na rin yan. At yung mga palusot na yan, napalusot ko na rin yan. Kaya, hindi na uubra sa akin yan. Kung nalagpasan ko lahat ng problema kong yan, alam ko malalagpasan mo yan. Kaya, hindi ko na kailangan magsalita o magalit man sa tao. Kasi, alam kong kaya ko. Alam kong pagsubukan to. Wow! Okay? Huwag kayong magagalit sa tao kung hindi kayo pinahiram. Dahil hindi naman pinupulot yung pera nila o yung gusto nyo mangyari, agad-agad nilang maibibigay. No? At sa mga tao naman na mahilig magsabi ng walang utang na loob, yung nanunumbat na parang gano'n, ay wag din pong gano'n. Hindi porket tumulong kayo ng pinahiram nyo siya ng 2K, pag kayo na yung manghiram 20K, 30K, magagalit na kayo kasi hindi kayo pinahiram. Samantalang kayo yung nangangailangan yung OFW pinahiram ninyo. Yung panahon na nanghihiram ng 1,000, 2,000, pinahiram ninyo. Tapos ngayon kayo manghihiram 30K, 20K, 50K, hindi kayo pinahiram, galit na galit kayo. Isipin mo naman kasi 2,000, 1,000, ang layo-layo naman sa inihiram mo 20K, 30K. Kung 20K, 30K, abay, buong sahod na ng tao hinihiram mo. Ano na lang sa kanya?
Abi, isang buwan niya yung sinasahod. Hindi naman kinsinas katapusan ng sinasahod yan dito para kumita siya at may pang budget siya. Ba't mo hihiram yung buong sahod niya? Di ba? Yung 2K, 1K, baka kaya ka pang pahiramin. Huwag ka naman magalit agad na, uy, samantalang ka pinahiram kita 2K, 1K nung kailangan mo. Samantalang ngayon ako, nangihiram ako 20K, 30K, di mo mapahiram. Sana mag-iisip ka sana. No? Laka-laka na nangihiram. Mapapahiram ka ba na? Pakadali naman magsalita ng ganun. Nagigigil ako. Sabi nyo sa tenga. Oh, by the way, bago tayo lumantong sa kanya. Ngayon, dito naman tayo, ano ba ang pinagdadaanan ng mga OFW? So, ang pinagdadaanan po ng mga OFW ay mahirap din. Dahil gusto na nilang umuwi. Bakit po? May mga katulad ko, may mga excited yung mga OFW na gusto pumunta na, lumipad na, sumakay na. Excited, di ba? Appreciation, na-excited sila. Ano? So, pagdating nila dito, grabe yung trabaho nila. Makikita nyo to guys, mga peklat na to. Di ba? Wow! Yan, makinis ako dumating dito. Tingnan mo ngayon. Ang dami ko ng peklat. Kasi ang bigat ng trabaho dito. Nakakapagod din. Oo. Ano, hindi lang yan. Puro lamig na yung likod ko. Di ba? Kasi guys, minsan masasabi mo sa sarili mo na blessing kasi nakasampa ka na, nakaalis ka na, ganun. Minsan napapaisip ka na pag nandito ka na sa lugar mo, napapaisip mo na ano ba to, blessing ba to, parusa? Minsan mga ganung question, pero hindi ko question yun. Pero blessing pa rin naman to, siyempre. Yun nga lang, tiis lang tayo at syaga. Siyempre, syaga, tiis lang, ganun lang. At kung may pangarap ka, magplano ka, mag-ipon ka, tabi mo, ganun lang yun. Huwag kang hiram ng hiram, huwag kang bigay ng bigay. Kasi kapag bigay ka ng bigay, hiram ka ng hiram, balang araw ikaw mawawalan. Oo, yung salitang mababalik na agad, baka 1 taon, 2 taon pa yan. Dahil napagdaanan ko yan at minsan nagawa ko na rin sa kapwa ko. Kaya alam ko, hindi ko na dapat to gawin pa at hindi na rin to dapat gawin pa ng ibang tao. Diba? So yun lang guys, yun yung gusto kong iparating sa inyo. Hindi lahat ng pagiging OFW ay madali, magaan at maayos. Minsan may mga OFW na hirap din sa buhay kahit OFW na sila. At kung kayo naman dyan sa lupa ay iniisip nyo ay madali lang makakuha ng pera sa mga tao na hinihiraman ninyong OFW, ay wag po ganun. Hindi po lahat madali. Hindi lahat madali. Huwag kayong magtatampo kung hindi kayo mapahiram, ha? Huwag kayong magtatampo. Kung may problema kayo sa pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, pambili ng bigas, pambayad sa mga sasakyan ninyo, sa bahay ninyo, sinaupahan nyo, sa renta nyo, o ano-ano man dyan. Diba? Sa problema nyo sa pagnegosyo nyo. Wow! Diba? Huwag kayong magtatapo kung hindi kayo mapapahiram. Bakit? Kasi yung taong hinihiraman nyo, may pangarap din. Yung pinapangarap ninyo, hinihiram nyo sa kanya, na yun din yung pangarap niya. Wow! Totoo lang. Pangarap nyo magnegosyo? Pangarap niya yun, kaya siya nag-abroad. Kaya ako nag-abroad, kaya kami nag-abroad. Gusto rin magkaroon ng negosyo. Pero ang nangyari, hihiramin nyo para ipang negosyo nyo. So, ibig sabihin, pangarap ninyo, tinutupad namin. May sense? May sense. Pangarap namin magkabahay. Kaya kami nandito. Ngayon, kaibigan mo nangihiram sa akin. Pang down payment daw sa kanyang bahay. Pangarap mo, pag pinahiram kita, matutupad. Pangarap ko, mawawala. Bakit? Pangarap ko din yung kabahay. Pero nandito ako. Nagtitiis at tsatsaga muna at nag-iipon. Pero yung ipon ko, ihiramin mo para magkabahay ka. Nice. Sige. Minsan, para hindi ka lang magtampo, pagbibigyan mo yung tao. May sense? Pa-birthday ka ng bongga, kuryente tubig nyo, sasakyan nyo, bayaran. Hindi nyo napag-ipunan. Kasi yung para doon, yung pambayad mo ron, nagastos mo, nagamit mo. Ngayon, nangihiram ka sa OFW. Mangihiram ka ng perang pambayad doon. Araw-araw,